Lisa, handa ka na? Magbayad ka pa ng trolls gamit ang pera ng bayan. Pero hindi ka magwawagi. Kahit magbayad ka pa ng manggugurgur sa akin, magkikitil sa akin at ginagawa mo na yan noon pa. Hindi ka magwawaging hayop ka. Papantay ang paa mo. Mauuna papantay ang paa mo. At matatalo ka sa labang ito. Dahil kakampi ng taong bayan ang katotohanan. At ikaw ang kapal ng mukha mo na makialam sa domestic issue at pakikialaman mo pati pagdukot, pati pag-extract. Hayop ka. Kaya dapat kayong araw-araw mag-comment sa kanila at ipaalam ang ginagawang kademonyuhan ng babae. Nabuburyong siya kasi hindi niya alam kung ano mga susunod na ipapasabog natin. Kaabang-abang. At din doon yung masasabi na utang ina talagang hayop tong demonyo, di ba? Talagang yawa o satanas talaga tong babaeng ito. Karimari-marim ang gobyernong ito. Bakit naging ganito? Bagag at ahas, ang ginawa ng ahas, tumuklaw at maglingkis, puro kademonyuhan, sobra na. Tama ka, sa tindi ng kanilang kasamaan sa bayan, tinalo pa nila sa satanas sa pagiging ganid at kawalang hiyaan. Kailangan ng matapos ang hangalang ito. Naghihintay lang at susuporta ang majority ng taong bayan. Ni Lisa patigilan ang isyu kay Sara at Duterte. Dahil galit na galit naman talaga si Smugs dyan. Si Ahas, si Butod, okay, dyan kay Pangulong Duterte. Ever since, alam na alam ko yan dahil personal mismo sinabi niya sa akin na Duterte is so baduy kasi nga hindi in-appoint si Kuting. Kaya bilang ganti, dahil nga vindictive narcissist itong hinayupak na ito, bilang ganti, ay ayaw niyang patigilan si Sara at si Pangulong Duterte at lahat ng mga naka-associate kay Pangulong Duterte. Ayan, kasama si Harry Roque. Lahat ng nagkaalyansa ni Pangulong Duterte na mga politiko or like vloggers, di ba, like me, na very vocal and critical, gusto nilang patumbahin. So, gagastos na gagastos ng pera ng bayan at hindi titigan at pagtakpan. Okay, nakarating din sa atin na umiikot ang tumbong ni Lisa sa extraction. You know, extraction, other word for kidnapping. Di ba? Nabuburyong siya kasi hindi niya alam kung ano mga susunod. Okay? Ang susunod na lalabas dito na ipaparinig o ipapakita natin sa ating Facebook page o sa ating channel. Diba? Kaya ngayon, kung todo, double job, okay, double time, brother, ang ginagawa nila kung paano talagang sirain si Maharlika gamit ang pera ng bayan, sirain si Duterte, sirain si Kibuloy, sirain lahat na may platform. The intention is to take down lahat ng platform na pwedeng pasukan ng mga kritiko. Di ba? So, badoy siya naman so butod, sabi nila Lane Hebles. Correct. Na ang buwaka ng inang Lisa ay sangkot. Yes, sangkot sa pagdukot sa mga bata. Okay? Mga bata sa Turkey. Abangan lang ninyo ang mga susunod na ipapasabog natin nasa tamang panahon. Okay? Maring bukas o makalawa, pero kailangan present kayo kapag ipinlay natin ang bonggang-bonggang kaabang-abang. At din doon yung masasabi na utang ina talagang hayop tong demonyo, di ba? Talagang yawa o satanas talaga tong babaeng ito. Ano, Lisa, handa ka na? Magbayad ka pa ng trolls gamit ang pera ng bayan. Pero hindi ka magwawagi. Kahit magbayad ka pa ng manggugurgur sa akin, magkikitil sa akin at ginagawa mo na yan noon pa. Hindi ka magwawaging hayop ka. Papantay ang paa mo. Mauuna papantay ang paa mo. At matatalo ka sa labang ito. Dahil kakampi ng taong bayan ang katotohanan. At ikaw ang kapal ng mukha mo na makialam sa domestic issue. At pakikialaman mo pati pagdukot, pati pag-extract. Hayop ka. Kaya dapat kayong araw-araw mag-comment sa kanila at ipaalam ang ginagawang kademonyuhan ng babaeng ito. At hindi ko kailangan magkaroon ng kaibigang demonyo. Mas gusto kang kaibigan si Liz Vergara kaysa sa maraming pera pero ninakaw lang sa kaba ng bayan o isang demonyong babaeng pinakamasama sa balat ng lupa sa paggigipit sa lahat sa atin at sa lahat ng Pilipino. Dahil sa bawat panggigipit ni Lisa, sa bawat pagbabayad sa mga trolls, sa bawat pagtatanim ng mga kaso kung kani-kanino, biktima kayo lahat dito.
Hindi lang po ako, hindi lang si General Macanas, hindi lang si Pangulong Duterte, lahat tayo. Ngayon, Ang utos ni Liza Butod, mga kababayan, alam niyo naman na siya lahat ang punot dulo. 'Di ba? Araw-araw nating sasabihin sa inyo na siya ang punot dulo. Inuutusan niya ang kanyang anak na halongkatin, okay? Diyan sa Kongreso pag-usapan at gisahin si Amy Marcos dahil nga si Amy ay nagbukelya sa sabwatang Tambaliza. Dahil lang sisirain si Kibuloy, not really sa kanyang religious group o sa kanyang kongregasyon, ngunit naka-attach o naka-associate si Duterte at si Sara. Kung si Kibuloy ay hindi kaibigan ni Sara at hindi kaibigan ng mga Duterte o walang kaugnayan, hindi yan papansinin. Okay? Hindi yan pagtutuunan ng pansin ni Lisa Smugs. Diba? Hindi yan magkakaray-karay si Ontiveros na mga peking o mga kasinungalingang mga testigo doon. Kung si Kibuloy ay walang ugnayan kay Pangulong Duterte. Kasi nga gusto nilang i-take down, gusto nilang patayin lahat ang ating mga social media platform para sila na lang ang magmamayabag. Kaya nga patuloy ang pagbayad ng mga trolls para atakihin si Kibuloy, atakihin si Sara, na pagbintangan ng mga bag na, pagkabigat-bigat na may armas daw na mga ganyan. Kaya nga tama yung mga observation ninyo. Wala bang assistant si Sara para yung assistant niya ang magbit-bit ng mga baril na yun kung meron man. So this is bangag Lisa Smugs, again, motivation para patahimikin tayo. Kaya't narito pa ang mga komento mula sa mga nananawagan, nagagalit at mga dismayadong mga netizens. Sana kumilos na tayong mga taong bayan bago lumbog ang Pilipinas sa mga ginagawa ng administrasyon na ito. Kawat doon, kawat dito, anong mangyari sa atin? Pagkasin ang mga walang hiya sa Malacanang, walang malsakit sa taong bayan. Dapat buong Pilipinas para mapalaya sila. Ang mga men and uniform, dapat gawin ninyo ang tama at gawin ang mga sinumpaan ninyo. Protect the country and the Filipino people. Pangit ng gobyernong ito, malala pa sa gobyerno ng mga nakaraang pangulo. Lantaran ang balatan sa politika, halatang lahat gusto maging hari at siga, sila away-away. At yung mga Duterte gusto nilang durugin. Pati yung mga media na kinakastigo ang komunista, gusto nilang patahimikin. May halong dilawan at komunista ang gobyerno. Halata naman, pati mga media takot bumatiko sa palasyo. Baka mapasara. Samantalang, nung mga nakaraang mga pangulo, walang tigil ang kanilang batikos. Nung panahon ni Marcos Sr., kay Ramos, Cory, Gloria, Erap, Noynoy, Duterte, lahat ng media bumabatikos ang mga yan. Pero ngayon, lahat sila sip-sip, bihira mo marinig na bumabatikos ang gobyernong ito. Karimari-marim ang gobyernong ito, bakit naging ganito? Bagag at ahas, ang ginawa ng ahas, tumuklaw at maglingkis, puro kademonyuhan, sobra na. Para sa akin, pa may mag-alok sa akin na humawak ng baril at magkurita sa gobyerno ngayon. Tiyak papayag ako dahil nakikita at dama ko ang kangguhan sa gobyerno ngayon. Andyan ang lahat na gawaing kababuyan, lalo pagdating sa pera. Na ibagsak ang Duterte, kawawang mga desperado, kala nila madadala nila sa script ang mga DDS, lalo tayong ginagaling. Sa Philippines, pinakamalala na nakawan. Now, kawawa tayong mga isang kahig, isang tuka. Itong mga buwayang ito, paparty-party lang. Kailan naman natapos itong kahibangan na ito? Hirap na mga tao. Puro pagbubulsa ng mga pera na sanay para sa taong bayan. Kahit ikaw sila gamit pera ng taong bayan, pero antay na lang tayo na makarma mga yan. Sunod ang Amy, prove the people na ikaw nga ang tamang Marcos, gaya ng sinabi ng Derek Darrell. Otherwise, never again na talaga sa sino man sa inyo. Tama na ang alaala ng mga nagawa ng tatay at nanay nyo para sa amin. Para sa kanilang pamilya lamang, mga buwisit at pesta itong mag-asawang Mayo. Utod na mukhang torture na yan. Sana masyutay na siya, kakapulburo. If I were Senator Amy Marcos, I will fight back at Lisa Per. Kakalagkarin ko ang bruha sa Senate hearing and I will unmask her for what Lisa Per truly is. Rihanna Moore goes to Germany. Bangag talaga yan. Walang pakisabayan. Ito, unforgivable yung mga ginawa ng Marcos admin. Binigyan sila ng second chance pero what they did is grabe pa sa ginawa ng tatay ni Marcos Jr. No for Marcos for life. Kung Pilipinas, nakasal tayo na walang nangyari sa bansa, umangat na tayo kay FPRRD, but now bumagsak na naman, walang direksyon, God bless Philippines. Kasi ang concern nila, papaano mamalagi sa power at papaano hakutin ang lahat ng pera sa Pinas. Totoo man, na napakapraning ng government natin ngayon, gaya ng sinabi ninyo ididikit kay Pastor Kibuloy si President Digong Duterte. Pero yung isinsama ang Mayor Inday sa gawa-gawang issue, ng gunrunner daw ni Pastor Kibuloy sa New Jerusalem ay labis na nakakatawa at nakakasuka. Naman ang naglipa ng korupsyon.
Bulagbingi ka na lang insan, mahiya ka naman, sumusobra na kayo. Ganyan bang iganta nyo sa taong bayan kapag talaga grabe nakakaaway ang taong bayan, lalo mahihirap. At magiging permanent na ang pag-upo ng mga Marcos at si Tamba ang tatayong Prime Minister. Kung hindi pa kikilos ang mga mamamayan para mag-people power, ewan ko kung paano pa aasenso. Paano na tayong mahihirap na lagi sila lang masusunod? Paubos na ang kaba ng bayan. Yung mga yan na iyan, naubos na ang pera ng bayan. Bakit hindi na lang kayo kumilos mga taong bayan? Paalisin na inalis ang mga kakikit ni BBM kasi kakanta siya. Pag inalis niya, ayaw niyang magpa-drug test kasi mabuko siyang addict. Lang taong bayan ang kailangan sa pamamagitan ng people power laban dito sa kasamaang kapangyarihan. Pinas, hindi ka pwedeng magtanong, kulong ka agad. Lahat basic need, tumaas, pandak lang hindi. Tulog ang general natin, nabudol tayo sa pangako, 20 ang kilo ng bigas. Si Lisa at Martin, walang mangyari sa mundong Pilipinas, di na magbago si PBBM dahil nakikita naman natin na concentrate sila sa jamming. Kahit maraming sakuna, di nila pinapansin. Basta makapag-enjoy sila, ganyan ang pulburon effect. Sino maglilid? Paano? Walang mamumuno sa pag-alsa laban kay Kuting at Tambaluslos. Sino ang mamumuno? Hindi kumikilos ang mga military. Kailangan may mamuno para sumunod ang mamamayan. Expected ko na tuloy ang tunay na pakay ng mga sponsors and contributors ng hitad na biyuda. Hayop Karisa, nakuha pang ipasingit si BP Sara sa scripted at pinabasang pahayag ni alias Rene sa Senate hearing kahapon ng mga Persang sa Trillanes, Dilima, Hontiveros at ng Malacanang yan. Gusto nilang idean si PRRD at BP Sara. Ganyan nila serbisyo nila, lampasan nila ang record ng mga Duterte bago sila mag-ambisyon to perpetuate and power. Gusto talaga insulta sa kanya kung iniutos ni Lisa Smugs na gawin niya ang ganito, ganyan, walang magagawa si BBM. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at i-like mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.